Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagpahigayon sa ASEAN Leaders Summit sa Sugbo, hapsay ug malampuso. Mga sakop sa Greenpeace Southeast Asia nagprotesta doon sa venue sa ASEAN Summit. Gipakga. Posibleng pagnihit sa water supply sa dakbayan sa Sugbo. Gipangandaman. Unom ka mga bayot ug usa ka babay nga mga notadong mangunguot sa nightclub. Nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpahigayon sa ASEAN Leaders Summit dinhi sa Sugbo, nahimong hapsay sigon pa ni Gobernador Pamela Baricuatro. Gihangyo niya ang mga delegado nga mobalik sa Sugbo sa pamasin nga makabaton og dugang nga mga foreign investment. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giulagway ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga hapsay ang nagpadayon nga 48th Association of Southeast Asian Nations kan ASEAN Summit sa Sugbo. Kini mo'y inisyal nga assessment sa gobernador diin subay sa iyang obserbasyon giingong nagpabilin nga limpyo og luwas sa huot nga trapiko ang tigom sa Sugbo. Subay sa nagpadayon nga kalihukan, nanginaod si Baricuatro sa daghan pa nga kahigayunan ug oportunidad nga mobukas dili lang sa probinsya sa Sugbo apan sa tibok isla sa Sugbo. Una na nga namahayag ang gobernador nga usa sa dakong kalambuan nga dadon sa 48th ASEAN Summit sa Sugbo ang tourism economy. Diin na pinaagi sa maayong kasinatian sa mabisita, mahimo kining maayong rekomendasyon sa uban pang mga langyaw nga bakasyonista sa Sugbo. Kay namduman nga niadtong Enero ning tuiga gipahigayon usab ang ASEAN Tourism Forum sa Sugbo, nagilangkuban usab sa exhibition sa mga lokal nga produkto, tourist destinations o nagkadaiyang serbisyo ngadto sa mga turista ug bisita. Lakip sa gibisita niini ang iconic spot sa dakbayan sa Sugbo, sa National Museum of the Philippines, Cebu, Fort San Pedro, Basilica Minore del Santo Niño ug Magellan's Cross. RV Veloso, CCTN News. Tulo ka mga issues prioridad nga gituki sa ASEAN state leaders atol sa plenary niini sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran niya ni pagbalik ni RV Veloso. Gituki sa mga leader ang tulo ka mga prioridad nga labihang nakaapekto sa ASEAN states, ilabi na sa niulbong atensyon sa Middle East. Nalakip niini ang energy, food ug ASEAN national security. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kinsa nangulo sa summit plenary, nagkanayon nga importante nga masiguro ang paghatag og sulbad sa mga issues ug concerns nga pinasubay sa lagda sa ASEAN states. Kini aron nga makabot ang hanay og mas konkreto nga pamaagi og solusyon. Unang gituki ni ining energy security, gimug-atan sa presidente nga ning di matag-an nga panahon, gikinahanglan ang pagpaligon sa koordinasyon ug pagpangandam sa praktikal ug collective nga pamaagi aron nga masiguro nga adunay igo nga energy supply. Matod ni Marcos nga pinaagi sa pagpangita og pagpalambo sa alternative ug renewable energy sources, malikayan ang kakurat sa ekonomiya sa matag state ingon man ang hagit sa climate change.
Giingon nga ang responsableng paggamit sa artificial intelligence kun AI usa ka paagi nga makapalambo sa energy forecasting, pagpaligon sa grid management ug ang pagtransition sa clean energy. Ikaduhang gisgutan ang pagpadayon sa pagsaka sa presyo sa palaliton, ilabi na sa pagkaon tungod kini sa epekto sa pagsirado sa Strait of Hormuz. Lakip sa mahimong pamaagi sa mga lider ang pagpalambo sa intra-ASEAN trade ug pag-improve sa food system lukop rehiyon. Ikatulo ang pagsiguro usab sa seguridad sa ASEAN nationals pinaagi sa pag-enhance sa early warning systems, consular coordination ug timely delivery. Sa mga ayuda, lakip na ang paghangop sa paggamit sa AI nga makapalambo sa matag sistema nga mahiusahan. RV Veloso, CCTN News. Pagpalambo sa ubang dapit sa Southeast Asia, pinagi sa public-private partnership programs, gitutukan sa mga leader sa upat ka mga nasod, apil ang Pilipinas. Samtang giulagway ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga masuwayan ang padayong supply chain bisan og napiktuhan kini sa rehiyon sa global fuel crisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga gisabutan sa mga lider tali sa Pilipinas, Brunei Darussalam, Indonesia ug Malaysia ang pagpakusog pa sa public-private partnership ngadto sa pipila ka mga proyekto sa tagsa-tagsa nilang dapit. Kabahin kini sa gihimong Vision 2035 sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area kun BIMP IAGA nga may sumbanan sa pagtuman sa mga plano sud sa napo ka tuig. Mato di Marcos Jr. kinsang nangulo sa mong meeting nga gihimo sa Lapu-Lapu City nga pinaagi sa PPP. Mas matabangan ang ubang dapit sa Southeast Asia nga less developed o nagkinahanglan pa og dugang pang pagpalambo sa dapit. Sa habig sa Pilipinas, subayon sa BIMP IAGA ang pagpalambo pa sa Palawan ug Mindanao area sa lain-laing matang sa aspeto gikan sa pagbaton og tarong nga pagpanginabuhi hangtod na sa turismo. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations. Isigundahan ni Secretary Leo Tereso Magno sa Mindanao Development Authority nga kinahanglang sundon sa ubang mga nasod ang public-private partnership nga gipatuman sa Pilipinas. Sanglit na sumpay man kini sa nimong mandato gikan sa ASEAN nga mao ang pagtabang sa isig ka nasod. What will be discussed on details on the working groups will be how to on improvement of airports, improvement of seaports, and of course encouraging the improvement of tourism sites all over Mindanao and Palawan. Ipaday ni Marcos Jr. ang mga hisgutanan sa ubang heads of state sa Southeast Asia bahin sa pagtubag sa global fuel crisis ato sa ilang ASEAN Summit Retreat sa usa ka hotel sa Lapu-Lapu City. Mas gipalaw man na ang ilang panagsabot kung unsaon pagpadayon sa supply chain ngadto sa isig ka nasod bisan og wala pay kasiguraduhan ang sangputanan sa gubat sa Middle East nga may nakaingon sa mong krisis. Mato ni Marcos Jr. nga masuwayan ang katakos sa rehiyon sa padayong pagpanginabuhi kon supply chain sa isig ka nasod. Kini aron di mosamot ang naangkong kalisod sa ubang mga tao, human nga nasinati ang mahal nga presyo sa ubang palaliton nga may epekto sa naisgutang krisis. Samtang gisiguro sa isig ka lider nga dili mapasagdan ang ubang key priority agenda sa ASEAN isip usa ka rehiyon. Even if the tensions de-escalate in time, the damage to critical infrastructure, to vital systems, and trust in general will continue to be felt for years to come. But this is something that we have foreseen. In ASEAN 2045, our shared future, we recognize that major power rivalries, supply chain disruptions, and resource security will test our region. Kinahanglang husayon sa mga lider sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia ang nagkalain-laing nga mga isyong giatubang sa rehiyon sud sa usa ka adlaw nga ASEAN Summit. Kini aron mopaingon na sa mas konkretong aksyon ang mga naangkong kasabutan aron hayan matagamtaman ngadto sa tanang mga nanimuyo lukop Southeast Asia. Reporting gikan diri sa International Media Center, Gian Navarro, CCTN News. Cambodia ug Thailand naghusay nga humanon ang panagbangi sa ilang utlanan ug gipadayon ang malinaong diskusyon.
Kini ang nakabot sa trilateral meeting uban ang Pilipinas nga gihimo dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran natong pagbalik ni Gian Navarro. Atol sa sidelines sa 48th ASEAN Summit gagipahigayon dinhi sa Sugbo. May patunga ang Pilipinas sa nimong panagbangi tali sa Thailand ug Cambodia, ilabi na silang utlanan kon borders. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangunay sa panagsabot uban nilang Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul ug Cambodian Prime Minister Samdech Mohaborbor Tipaday Hunmanet ato silang closed-off trilateral meeting nga gihimo mismo dinhi sa Sugbo kagabi. Isip chairperson sa ASEAN nga may host country, gihanay nila Marcos Jr. og mga Prime Minister ang kasabutan bahin sa pag-undang silang kagubot og padayonon ang malinaw nilang panagsabot. May numdumang nagkagubot ang Thailand ug Cambodia niadtong 2025 tungod sa border crisis diin daghang mga kinabuhi ang apektado. Ang resulta sa mong panagsabot, ceasefire na gyud og husayon ang border restrictions. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. Ipasalig ang Prime Minister sa Cambodia nga padayonon ang nasugdang panagsabot. Gilan niya ang kamaynungdanon sa papel sa ASEAN alang sa soberanya sa isig kanasod, ilabi na sa isgutanan sa maritime crisis. Moving forward, we have tasked our two foreign ministers to engage in further discussions in detail and carry them forward in a practical and result-oriented manner, just like the President has mentioned. Gipasalamatan usab sa Thai Prime Minister si Marcos Jr. sa nimong trilateral discussion diin talagsaon kining mahitabo. Giulagway niyang nahimong hapsay ang ilang panagsabot ug gipasalig nga tinud-on kung unsa man ang naangkon sa ilang dialogo. Kay pinaagi sa pagpalabi sa kalinaw, paglabay na sa panahon, mas mapalig-on pa sa umaabot ang ilang bilateral relations. This requires sincerity, good faith, and determination. In this spirit, Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures, starting with issues where we have common ground and can be implemented immediately. Pinagi sa nangkong kasabutan, hayan mabalik sa Cambodia ug Thailand ang pagsalig sa sigkanasod human sa kagubot. Gian Navarro, CCTN News. Gidala sa police station ang mga sakop sa Greenpeace Southeast Asia human nga nihimo og hilom nga protesta duol sa Mactan Expo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nanawagan ang maong grupo ngadto sa mga head of state nga sa Southeast Asia nga undangon na ang paggamit sa single-use plastics nga mo'y nakaingon sa way pagkahumanan nga problema sa basura. Ning pagkutlo sa balita, gitanggong una sa Lapu-Lapu Police Station ang mga aktivista gikan sa Greenpeace ug wa sila mga gitugutan nga makagawas. Gipatuman sa Mactan New Town ang hugot nga security protocols diin nanambong ang mga dagkong leader sa nagpadayon nga ASEAN Summit. May pahinumdom ang City Police Director nga si Colonel Augusto Dasquillo nga likayan una ang paghimo og mga dili otorisadong rally duol sa ASEAN venues aron dili makahatag og kasamok sa tanan nga mga bisita. Undersecretary Claire Castro mitubag sa pagsaway ni Vice Presidente Sara Duterte kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Gihulagway sa kalihim nga walay natabang ang Vice Presidente sa 48th ASEAN Summit. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Giulagway ni Undersecretary Claire Castro nga walay natabang si Vice Presidente Sara Duterte alang sa 48th ASEAN Summit. Kay may tubag ni Castro subay sa pamahayag ni Duterte nga maingong dili na angay hatagan og pagtagad ang mga statements sa kalihim tungod sa papansin ni ini nga batasan. Mato ni Castro nga gawas nga wala masayod ang Vice Presidente sa mapangitabo sa nasod, gingon wala kini natabang sa dakong kalihukan karon sa Sugbo. Una na ang gisaway sa kalihim ang Vice Presidente nga nagbakasyon grande kini samtang nagkapuliki na ang
ang presidente sa mga kalihukan alang sa pagpangandam sa summit. Gibanatan usab ni Castro ang pamahayag ni Duterte kabahin sa pagsaka sa unemployment rate o ang giingong pagkalubong sa nasud sa utang. Gisubli sa kalihim nga ang utang wala nagsugod sa panahon ni Marcos apan giingong namana kini sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Matod sa kalihim, normal lang ang pagpautang sanglit gigamit man sab kini alang sa pagtabang sa mga nanginahanglan ilabi na sa panahon sa emerhensya o krisis. Sige, hingin niyo muna ng ebidensya sa kanya at saka ko sasagutin pag may ebidensya na siya. Puro misinformation and disinformation eh. So, kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot po yan. RV Veloso, CCTN News. Miabag ang mga sakop sa LTO-7 aron magpabiling hapsay ang dagan sa trapiko alang sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Moabot sa 40 ka mga personnel sa LTO-7 ang nagbantay sa agianan sa mga delegado ug uban nga mga bisita. Gimandoan ni Regional Director Attorney Windel Dinglasan ang mga sakop sa Regional Law Enforcement Services ug field offices nga mohimo og inspeksyon aron masiguro nga way mga badlungong mga driver. Gisiguro sab nila nga anaa sa maayong kondisyon ang mga sakyanan nga nang-agi sa mga dagko nga daan sa Tri-Cities. Mosunod, posibleng pagnihit sa water supply sa dakbayan sa Sugbo. Gipangandaman. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save
Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love you lips so wide, the things that bothers me is looking like you're fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, posibleng pagnihit sa water supply sa dakbayan sa Sugbo, parihong gipangandaman sa LGU o sa Metropolitan Cebu Water District. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Parehong gipangandaman sa Cebu City Government ug Metropolitan Cebu Water District ang mamahimong epekto sa El Nino phenomenon nga may tabo karong tuiga. Ilabi na nga matagamtaman sa dakbayan sa Sugbo ang posibleng kanihit sa supply sa tubig ngadto sa bukirang dapit. Gani ni menos gato sa 21,000 cubic meters per day ang kasamtangang water supply gikan sa MCWD Haklupan Facility. Posible usab nga makuhaan og hangtod 43,000 cubic meters sa tubig kung mosamot ang pagmenos sa supply sa tubig sa ubang tinubdan nini sa Subo base kana sa pagbanabana gikan sa MCWD.
Maong gisabutan nilang Mayor Nestor Archival ug MCWD General Manager Attorney DX Lapid ang dugang pang mga lakang aron di na mosamot ang kanihit sa water supply ngadto sa kabalayan. Sama lang kini sa pag-deploy og mobile siphon tanks nga makahatag og rasyon sa tubig paingon sa kabalayan aron sa ingon masayon ang access diini. Samtang hatagan og pagdagad sa dakbayan ang pagproseso sa mga permits o clearances aron mahinayon ang pagpatukod sa mga priority water projects sa syudad. Mientras tantong wa pa masinati ang grabing pagkanihit sa tubig. Mitambag si Archival sa mga residente nga likayan gyud ang pag-usik-usik nini sulod sa panimay. Apan andam ang syudad sa pagtubag kung mabot ang panahong magkuwang na gyud ang water supply sa higayong masinati ang grabing huwaw. Kay tubig nagproblema ta because ang atong supply dili in anak ka kanang which kay bastante. Considering na we are now in this dry season, so kinahanglan ta mag-conserve og tubig. So as importante nga atong tan-awon ang katong mga tubo nato nga leaking, ang atong CR nga leaking, so check upon na nato. Ang grabe kayo kaligo, tag sa kauras nga ligo, ato siguro nang i-minimize. Ian Navarro, CCTN News. Mga kabos nga mga estudyante makatungha na sa mga pribadong tunghaan sa nasud. Gipasalig sa gobyerno nga padayong mangita og paagi aron masolusyonan ang krisis sa edukasyon. Ang kasayuran hatod ni Randy Gorion. Aprobado na sa Senado ang Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act. Sa boto nga 22-0, napasar sa third and final reading ang balaod nun nga maghatag og katubanan alang sa reforma sa edukasyon. Pinaagi niini, malikaya na unya ang paghuot sa mga tinun-an diha sa mga pampublikong tunghaan pinaagi sa usa ka nationwide voucher system ug ang kakuwang sa classrooms lukop nasod. Mahataga na og educational vouchers ang mga kwalipikadong tinun-an aron maka-enroll sa mga accredited private schools. Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ang congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Gitataw nga apil niini ang basic education gikan sa kindergarten hangtod na sa grade 12. Kiniilabi na sa mga benepisyaryo sa 4Ps ug kato mga nagpuyo sa mga lagyo ug hilit nga mga dapit ingon man mga kabus nga mga lugar. Indigenous people, mga tinun-an nga adunay problema sa panglawas ug ang mga bata nga anaa sa foster care. Nagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paralang angkop sa kanilang pangangailangan. Napangnantawan nga pinaagi niini, daghan na unya ang makatungha og mahatagan og dekalidad nga edukasyon ug gipasalig nga himuon ang tanang safeguards aron malikayan ang mga ghost beneficiaries. Randy Gorion, CCTN News. Gitahasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Cebu nga magbaton og kaugalingong economic development officers ubos sa Executive Order number 24 itudlo sa matag LGU ang Local Economic Development and Investment Promotions Officer kuna LIDIPO. Matod sa mao nga mando nga mangunay ang mga LIDIPO sa pag-agni sa mga buot mamuhunan sa ilang dapit ug pagpahapsay sa himuon nga proseso. Suma pa ni Baricuatro nga kabahin lang kini sa gihimo nga province-wide strategy ang business promotions. Pinagi niini lauman ang dugang kahigayunan sa pagpanabaho alang sa mga sugbuanon o pakusgan pausab ang lokal nila nga ekonomiya. Syudad sa Mandawi hugot nga ipatuman ang ordinansa batok illegal electrical tapping ug pagdaob sa mga basura sa barangay. Kini subay sa grabing kainit sa panahon. Ang kasiren hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gipahimangnuan ang mga barangay sa syudad sa Mandawi nga striktong ipatuman ang mga ordinansa batok sa illegal electrical tapping ug pagdaob, ilabi na karon nga ting-init ug taas ang risgo sa sunog. Ang konseho sa syudad ang miaproba sa resolusyon aron paligunon ang kampanya batok niini gikonsidera nga peligro karong panahona. Matod ni Konsehal Eugene Andaya nga naanay ordinansa nga nagdili sa illegal nga koneksyon sa kuryente apan kinahanglan pa kining striktong ipatuman hilabi na sa bahin sa barangay. Gidasig niya ang mga barangay ug disaster response unit nga i-review ug ipatuman pag-ayo ang ordinansa ilabi na sa mga sudlunon nga bahin sa barangay diin sagad matala ang illegal connections. During karon nga panahon na init kayo gusto kayo ang lunog. Sikabot pa ang immune na ito. Unang ato lagi call out og balik ang mga kabinan, mga barangay nga mga disaster no. Ato lang i-review balik ang atong ordinance para malikayan nato ang mga ngitabo nga connectos karon sa mga sa sunog. Ang multa sa mga makalapa sa ordinansa mokabat og 1,000 hangtod 5,000 pesos. Samtang gipahimangnuan usab ang publiko nga delikado ang pagdaob sa dahon, papel ug uban pang basura. Matud ni Andaya nga sa panahon sa ting-init, mas daling mokaylap ang kayo. Mao nga mga barangay ang gitahasan sa pagpangulo sa fire prevention efforts. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nadawat na sa mga job order employees sa Mandawi City o Mandawi City Hall ang ilang 5,000 pesos na gratuity pay. Matod ni Attorney Gonzalo Maligon Jr., ang city administrator nga gisugdan ang paghatag sa incentives sa niagi pang simana sa mga adunay ATM account. Apad katong way mga ATM account ngadto kini sa Mandawi City Treasurer's Office mokubra. Ang paghatag og gratuity pay sa mga GO subay usab sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ihatag paunta kini niadto pang Disyembre apan tungod sa technical issue o kakuwang sa budget na langay kini sa paghatag sa Mandawi. Nipasar og supplemental budget ang konseho sa meging buwan dugang alang sa dugang pundo niini. Kanon, wadyo ko mawadyo paglaw. Hatag mo na naman. Gipasidunggan sa syudad sa Mandawi isip top performing schools sa epektibong implementasyon o integration sa solid waste management program curriculum ang Tabok Elementary School 2 ug ang Hagubiao National High School. Sa primary school category, nag-una ang Tabok Elementary School 2 nga nakadawat og 40,000 pesos nga cash incentive ug certificate. Gisundan sa Mandawi City Central School ug Kabangkalan 2 Elementary School. Sa secondary school category, top 1 ang Hagubiao National High School, gisundan sa Kanduman National High School ug Magikay National High School. Ang awarding kabahin sa Mid-Year Cultural Summit activities alang sa selebrasyon sa Mandawi Fiesta 2026. Sumala sa Mandawi City Environmental and Natural Resources Office kun MSENRO ang pag-ila usa ka pasidungog sa paningkamot sa mga tunghaan sa pagpalig-on sa kahibalo ug disiplina sa mga estudyante bahin sa hustong pagdumala sa basura ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Mosunod, unom ka mga bayot ug usa ka babay nga mga notadong mangunguot sa nightclub na dakpan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating panayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I kiss me, love you lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, unom ka mga mahuyang ug usa ka babay ang notadong mangunguot sod sa nightclub ug nadakpan sa gihimong follow-up operation sa Cebu City Police Office. Ang mga dinakpan miangkon sa krimen nga nahimo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadagpan ang unom ka bayot ug usa ka babae nga gitumbok ka mga notadong mangunguot sa sulod sa mga nightclub atol sa ginusad nga follow-up operation sa mga operatiba sa Cebu City Police Office alas 10 kagahapon sa buntag. Ang pagkasikop kanila nahitabo sa usa sa mga pension house nga nibutang sa dalan Pilai sa barangay Kalubihan sa Dakpen, Sugbo. Ang mga nadagpan mao silang alias Levi, 27, single mom, taga Magsaysay Street, Barangay Suba, ug ang unom ka bayot nga silang alias Uyong, 27, taga Kabantan, Barangay Mabulo, alias Jimboy, 54, taga Sitio Buli, Barangay Dulo Fatima, alias Jerome, 31, taga ML Quezon Avenue, Barangay Ermita, alias Jim, 24, taga Puro 4, Camputao, alias Arwin, 26, taga Ermita, ug alias Christian, taga Sitio Bato.
Mato ni Police Colonel George Ilana, ng hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, nga alas 4 sa kadlaw nitong Huwebes, usa ka alias Glenn ang report sa Investigation and Detective Management Unit IDMU sa CCPO aron ireklamo ang nahitabo kaniya sa usa ka nightclub sa Dalan Pilais. Gibutyag ni Glenn nga samtang dito siya sa sulod sa nightclub, iyang nakita ang unom ka mga bayot ug usa ka babae nga nag-inom usab. Giduol-matod pa sa nining mao nga mga suspitsado og nakigjamming apan sila nga nanglakaw na kini, nawala na ang iyang cellular phone nga mobalor sa 10,000 pesos. Dali nga nihimo investigasyon ng IDMU uban sa Carbon Police Station ug gisusi ang kuha sa CCTV camera ug dinhi nahibaw-an nga gikuha ang iyang cellular phone sa mga suspek. Mihimo og backtracking ang mga investigador kung asa paingon ang mga suspitsado ug dunay kahatag impormasyon nga misulod kini sa usa ka pension house duol ra usab sa nightclub. Dinitabo ang pagpangawat pagka alas 10 sa buntag manampuson nga nadakpan sa kapulisan ang usa sa 7 ka suspitsado ug mitudlo ni kung kinsa pa ang iyang mga kauban nga nagkuha usab dayon sa mga pulis. Gituro siya din based sa dito sa CCTV, nag-match siya dito sa mga kuan sa complainant. So nadakpan ang usa, then follow-up operation, nakuha na ang uban dito do sa dapita, then ni-match sila ang nadakpan with those with the CCTV footage. Dugan nila nan nga ang mao nga mga suspek usab ang itudlo nga manguhag butang sa mga langyaw nga mag-inom sa sulod sa mga imnanan diha sa Mango Square kasambagan og sa IT Park. Natingala ang CCPO nga sa diha nga nasulbad na nila ang mga kasong pagpangawat sa kadalanan, misaka usab ang kaso sa kawat sa sulod sa mga imnanan. Tungod ani iyang gimanduan ang mga sakop nga susihon kini og subayon ang mga CCTV camera sa sulod sa mga nightclub ug dinhi ilang himawan nga ang 7 mao usab ang mobiktima sa mga langyaw. Ang ilang modus nga kung dunay makita nga afam nga hubog na, duulon ni sa mga suspitsado og gakus-gakuson ug lain usab aga mokuha sa cellphone ug pitaka silang biktima. Lakip silang modus nga muuban ni sa mga langyaw sa giabangan nga kwarto ug magpatuo nga babae ug didto ila kining himulbulan pinagi sa pagkuha sa mga butang ug kwarta. Amo nga mga langyaw igo na lang sa pagpablatter kasi nagibiktima sa ilahang giabangan nga babae. Ang modus ani nila, ang ilang target is foreigners. Foreigners gikan sa bar, ilan nilang dumugon. Dumugon na nila, di ba? Then pag dumug ani nila, one of them na grupo mong gud ni na kuan ni siya, collaborative effort. So ang uban i-distract niya, they will be distracting the foreigner or not only foreigner, ang victims. Usually gikan og resto bar, some of them tipsy na, mabog na. Ilan yung tapukan, then one of them will get the wallet, cellular phone of the victim. Si alias Levi o sa ka-single mom nga dunay duha ka anak nga gibuhi miangkon sa krimen nga nahimo. May pasabot kini nganong misulod siya sa mga matang sa trabaho tungod matod pa sa kalisod. Matod niya nga wala sila ang maduulan aron masalbar sa kagutom ang iyang pamilya nga mahinungdan nga misulod siya sa pagpangawat. Silang nadangatan karon nangayog pasaylo si Levi sa ilang mga biktima. Sa mga biktima, mga may pasaylo ninyo kay tawra sad may nga nanginahanglan. Ug wala may lain maduulan kanang mapangitan pamaagi kung asa may makakita ko sa mga pamilya kanang sa kon lang kanang sa una nagkuan ko ni pero naundang ko niya dili pa sa kudugay na balik. Dito ano sad ni Levi nga sa talaga mga bayot nga mag-standby sa Mango Pulos kini matod pa manguha og butang sa mga langyaw nga hubog na. Nanawagan si ilanan sa mga biktima sa mga suspitsado nga mahimong mo report sila sa CCPO alang sa dugang nga mga kaso nga ilang ipasaka ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Mitaliwan ang kanhi presidente sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu kun HRAC nga si Alfred Reyes sa edad nga 58 anyos. Gikumpirmar kini kagahapon sa management sa Bay Hotel Cebu diin siya ang general manager niini. Gipanguluhan ni Reyes ang grupo sa mga hotel sa Sugbo sukad ni adtong tuig 2021 hangtod 2024. Diin giatubang nila ang hagit sa ilang natad atol sa COVID-19 pandemic. Matod sa HRAC nga pinaagi sa kinasingkasing nga pagserbisyo ni Reyes, nakalingkawas sa hinay-hinay ang hotel industry sa nasinating krisis. Mipadangat og pahasubo ang HRAC ngadto sa kabanay ug mga kaubanan ni Reyes. Mihangyo ang pamilya ni Reyes nga tahuron una ang ilang privacy dungan sa pagbangutan kanila. Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.